Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Dong Gonzales, isa din palang magnanakaw, mahigit 600 million pesos ang ninakaw sa Kabanang Bayan. Dahil sa pera, sumani puwersa na rin kay Tambaloslos at kuting ng Norte na si Marcos Jr. Kala niya siguro smooth sailing ang partido ni Tambaloslos, kaya umalis siya sa partido ng mga Duterte. Pero anong nangyari ngayon? Pahiya siya dahil kakailis pa lang niya sa partido ng mga Duterte ay may nanakaw agad at tila ba na ibulgar din agad. Kamalas mo naman pre, para sa buong detalye, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, Gonzales thought that the boat of Tambi is safely sailing. Iniwan niya si Tatay Digong, kala niya malalunod si Tatay Digong. At sabi din ng isang netizen, isa rin pala itong tama lang na nag-resign ka sa PDP. Kung isa ka rin na korap, tama, magsama-sama kayo ng mga tambaluslos. Meron din isang nagsabing, Gonzales, tama lang nakakapampi mo si Tambi. Birds of the same feather flock together. Kasi maganda dito si Terence kasi siya, malalaman natin mamaya kung anong involvement niya dito sa issue ni Senior Deputy Speaker Congressman Dong Gonzales. Kung isa ba siya sa mga nakinabang. Kung bakit siya nagrereklamo, ganyan, hintayin lang natin. Alam naman natin na malakas ang kinakalaban ni Terence at ito ay Senior Deputy Speaker at ito ay may backup syempre ng titindig sa Kongreso. Terence, lapitan mo na lang para mas malakas yung boses mo kaysa sa... Ayan. Ayan. So Terence, introduce mo muna yung sarili mo sa ating mga tagapakinig. Hi, good evening po sa lahat ng nakikinig or nanonood dito sa FB Live. Ako po si Cap Terence Napaw ng Mexico, Pampanga. Ito po, kasunod ko yan sa interview ngayon. Narinig niyo po ako na maayos? Yes. Narinig niyo ba si Terence ng maayos? Okay, narinig niyo ba siya ng maayos? Okay, so taga Mexico, Pampanga siya at ang posisyon ni Terence ay captain? Captain ba? Yes ma'am, ABC President po ng Mexico, Pampanga. Ano yung ABC President? Presidente po ng mga kapitan dito sa Mexico. Presidente ng mga kapitan, okay. Yes. So kaano-ano nyo po si Congressman Dong Gonzales Jr.? Kababayan ko po siya dito sa Pampanga o sa Mexico. Okay, so kababayan mo siya, and then, other than that? Wala na po. Wala na. Hindi mo naman to kakompetensya sa negosyo? Or... Ay, hindi rin po. Hindi po ako contractor at hindi rin po ako congressman. Okay. So, wala kang MOOE, nakatulad ng mga congressman. Napakalita sa barangay. Oo, pero kasi executive yan, meron niyang audit di ba? Yes, yung MOOE. Ilang libo lang naman yung amin sa barangay. Yung ira ko is 4 billion lang. Compared naman sa kanya, billion. Ang niya. So, Captain Terence, kasi may pumutok na balita itong kay House Speaker, Deputy House Speaker Kong Dong Gonzales Jr. Yes. And then, kasi nagpinost ko to, hindi ko naman alam na galing pala sa'yo yung information. Tapos nakita ko yung comment mo doon. Sabi mo, ikaw ang nagsampa ng kaso sa ombudsman. Is that correct? Tama po. Nagsampa ako ng demand sa'yo noong September 27. September 27? Yes. September 27? Yes. Okay. Pero bigyan niyo po kami ng background kung tungkol po saan yung sinampa ninyo sa ombudsman. Come again, ma'am? Pwede bang i-explain niyo po sa amin kung tungkol saan po yung sinampa niyo sa ombudsman? Kasi kay Congressman Dong, yun yung inuwi ng project dito sa Mexico, Pampanga, yung flood control. Dito sa Mexico, ma'am. Saan siya, barangay Kulabasan, sa bayan po ng Mexico. Ito yung tinatawag na flood control.
gumawa sila ng dam dito na nakakalungkot. Ngayon, halos yung naunang nagawa, sira-sira na po sila. Kamukha ko yung pinakita namin sa mga nakarang interview ko na nandun po yung mga videos na ginawa nila dito. Kasi alam naman po natin pagka yung isang government di ba, di siya pwede mangontrata sa gobyerno. Kasi lalo na siya, congressman siya. Di ba? Kailan po nagsimula yung project? 2022 at saka 2023, ma'am. Yung una ay 2020? 2022 hanggang 2023, ma'am. Mexico pa lang po yan. Bago lang, ma'am. So, sandali, ngayon lang, kakaupo lang, itong bagong Congress lang. Hindi, matagal na siyang congressman dito, ma'am. Yung sinampang kaso, yung 600 billion, ano lang yan, sa Mexico lang yan. Isang project lang yan dito sa Mexico. Isang project lang. So, itong sinampa nyo ngayon is about 2022-2023. Yes, ma'am. Sandali lang po. So, yung project ay project ng DPWH? Oo, pakiyos ba? Yung project po ay project ng DPWH? Yes, ma'am. Okay. So, paano napasok si Congressman sa issue? Actually, yung mga company niya, yung ADG Gonzales construction firm niya, sila yung sila yung nakakuha ng kontrata. Na-award sa kanila, sabi naman ng DPWH, maayos naman daw yung bidding process, kaya sa kanya na-ibigay, kaya sa kanya na-award. Diba? Ang ganda, diba? Ang galing. Imagine, congressman siya dito. Alam naman natin yung isang government, diba? Official, hindi pwede mangontrata sa gobyerno. So kahit ako, isang kapitan, hindi ako pwede mangontrata sa aking barangay. And yet, siya, milyon-milyon ang nakukuha niyang proyekto. Kung halimbawa, 100 proyekto yung naiuwi niya sa Pampanga, siguro na 90% sa kanya o sa kanilang kumpanya. Ang nakakalungkot pa dito, ang maganda dito, buong pamilya niya. Isang city councilor, isang board member, di ba? Tsaka yung kapatid niya. Diba? Saya okay. Diba, Ati Pabili? Okay. So magkano yung project? Yung naisa pang kaso, 611. Almost 612 million. 612 million. 612 million. Yes. Okay. So 612 million para sa isang flood control project. Apo, kasama yung flood control dyan, tsaka yung mga slope protection. Magkakasunod So sandali. po yan. Okay. So saan nanggaling po yung pondo? Galing dyan sa, sa pondo niya sa Congress. Meron ba siyang 600 million na pondo sa Congress? Malaki na kukuha niyang pondo kasi malakas siya sa taas. Please imagine. So hindi ba yan galing ng DPWH yung pera? Yung budget binaba sa DPWH. So yung DPWH dapat na magpapa-implement ng project. So nung nandiyan na yung budget, so ang ginawa nila, sumama sila sa bidding process. Sabi naman ng taga DPWH, maayos naman yung bidding nila. Siguro, mas malakas si Congressman Dong o yung pamilya niya, kaya na-award sa kanya yung mga project, di ba? So ang ano lang natin is si Congressman Dong nag-bid siya sa project ng DPWH. Yung kanyang kumpanya nag-bid sa project ng DPWH na worth 600 million. At sa kanila na award. Okay, so medyo semplang ito ganitong sistema ha. So ngayon Kong, ang tanong ng marami kasi alam niyo naman yung nangyayari ngayon sa Kongreso, di ba? Ngayon taga Pampanga ka. Ngayon, syempre alam naman natin na natanggal diyan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pwesto from senior deputy at pumalit si Kong. Ang tanong syempre ng marami baka naman bata kayo ni Gloria? Ay, hindi po. Actually, hindi kami magkakilala ng Ma'am GMA. Doon nakita na kami tuwan. Nakakilala ng personal.
Okay. So ngayon, itong kaso, hindi niyo ba ito ni-report sa Congress? Hindi po kasi siyempre kakampi niya yung nasa Congress, paano naman kami pakikinggan doon, di ba? Imagine, naisa pa ko nga yung kaso sa ombudsman, almost 3 months na, wala pa rin natatanggap na demanda sa kanya, di ba? Yun ang sabi niya. Sasagot daw siya pagka meron na siya natanggap. Ilang months? From September, October, November. So almost 3 months naman. So almost 3 months. So almost 3 months na hindi pa umuusad yung kaso. Hindi pa dumadating sa kanya. Okay. Kayo lang ba nagsampa ng kaso? Ako lang po, sa ombudsman lang. Ako lang po nag-isa. Pero, ikaw lang mag-isa? Oo. Ako lang mag-isa, pero yung mga barangay captain namin na 40, nakasuporta naman po sila sa akin tsaka yung kasama ko sa Sangguniang Bayan. Okay. So ngayon, kasi ngayon lang to pumutok kasi alam nyo, Kapitan, nung sinampa nyo ito, wala naman siyang media coverage, di ba? May media ba? Medyo, wala. Ako marami na. Pero ngayon, hindi, yung nagsampa kayo ng kaso, nung sampa kayo ng kaso, may media coverage ba yon nung September? Akin po, wala po. Wala. So ngayon lang siya nagkaroon ng media coverage, di ba? After 1 month na sinampa ko yun, nagpa-press con po ako. Dito sa Pampanga. Pero hindi siya ganun pinag-usapan, ha? Kasi ngayon lang namin ito narinig Nagulat ako, may family tree na. Baka makarating sa taas o sa national. Di ba? Yes, kasi 600 million. Kasi yung pangalang kapitan na congressman siya tapos sumama siya sa bidding ng project ng DPWH. I think mali na 'yon. Kasi alam niyo 'yan kasi government official kayo di ba? Meron tayong bilalabag na batas diyan, di ba? Yung 9016 yung Republic Act na 9016 yung Anti-Corrupt Practices Act. So yun Congressman pa naman. Sila yung gumagawa ng batas. And yet sila yung nangongontrata sa gobyerno. Di ba? Grabe naman yung 600 million. Maliit pa yan. Maliit pa yon. Reklamo ko sa kanya. Meron pa kasunod dyan. May kasunod pa. So ito na lang, Kapitan, hindi ba kayo natatakot? Kasi syempre malaki itong binabangga ninyo Actually ba, marami na tanong sa akin yan. Sabi, bakit ako matatakot? Yun yung kasangga ko naman, kakampi ko yung patotohanan. At alam naman ng aming lalo na yung 3rd District. As long as dito sa Pampanga, alam naman nila yung pinaglalaban ko talagang legit naman. Diba? Hindi naman katang isip to kasi nakakuha ko ng dokumento sa DPWH at sa SEC. Yung kumpanya, sila yung nakapangalan, yung mga anak niya, family niya. Lahat ng anak niya kasama sa kumpanya. Diba? Kasi nakita ko kung yung mga documents mo talaga galing talaga to legit talaga yung mga documents galing talaga siya ng DPWH, kumpanya talaga ng pamilya ni Congressman Dong Gonzales yon. Pero pinagtataka lang namin bakit mabagal yung usad ng issue, di ba? Mataas na posisyon sa gobyerno siguro. Baka napapag-usapan nila yan na i-delay na lang muna natin yan. Siguro hindi naman totoo yan. Pero sabi ko nga doon sa mga nakarang interview mo, dinider ko si Congressman. Kung hindi totoo yung demanda ko, i-demanda niya ako ng libel, di ba? Kung meron akong libelous na ayan, nawawala na si Kapitan. Kapitan, mag last words na lang tayo, Kapitan, kasi yung connection kasi natin medyo maano. Ano bang gusto nyong ma-achieve sa nangyayaring ito? Sige po. Siguro mananawagan na lang ako sa ombudsman na sa pumunuan ng ombudsman, sana naman maging patas ka. Nandiyan pa ba si Kapitan? Ayan.
Ah, parang nawala na si Kapitan, no? Parang nawala na si Kapitan. Ayan, mga kababayan, si Kapitan Terence po ay kapitan po ito sa Pampanga para president siya ng mga association. President siya ng mga association ng mga kapitan sa Pampanga. So, ito po ay tungkol sa issue ni Deputy House Speaker Congressman Don Gonzales Jr. na nasasangkot ngayon sa isang issue. Ang issue po ay ang kumpanya ng pamilya ni Congressman Don Gonzales ay nakipag-bid at na-awardan ng contract, flood control contract sa Pampanga worth 600 something million. So ngayon, ang tanong ay tama ba 'yon? What do you think, guys? Tama ba 'yon na si Congressman, ang kumpanya ni Congressman ang nabigyan ng proyekto ng DPWH? Worth 600 million at isa pa lang daw itong proyekto. So, dito na matitest ang ating Kongreso kung titindigan ba nila ito or uusigin ba nila si Congressman Don Gonzales tungkol sa issue na ito. Dahil kung talagang patas ang Kongreso under House Speaker Martin Romualdez, dapat magkaroon ng hearing sa Kongreso tungkol sa kinasasangkutan ni Congressman Don Gonzales Jr., hindi ba? Sang-ayon ba kayo doon? At dapat ang ombudsman gumalaw na. Kasi September pa pala ito, no? So, September, October, November, 2 months na. 2 months na, no? Magti 3 months na nga daw at hindi pa rin umaaksyon ang ombudsman. Hindi naman biro-biro ang 600 million na kontrata. At iisa pa lang daw ito. So, tama ba yan na si House Speaker, Senior Deputy House Speaker, Congressman Don Gonzales, na ang kanyang kumpanya ng kanyang pamilya ay na-awardan ng contract ng DPWH ng worth 600 million. So, ayan lamang po. At sana ay pag-usapan natin ito dahil lahat na lang ay winawalis sa ilalim ng mga basahan ang issue. So, dapat hindi lang, dapat lahat, di ba? Dapat lahat ay usigin, lahat ng nai-involve sa korupsyon. Ito nga kay Inday, my lord, no? Di ba? Inaraw-araw si Inday, meron pala ditong mas malaki, September pa. At ayaw nilang pag-usapan at ayaw gumalaw ni House Speaker Martin Romualdez. Ano ba yan, House Speaker Martin Romualdez? Bingi ka ba, bulag, pipi, or natapalan, or kasama ka sa sindikato na mafia ng Kongreso? Maraming salamat po at bantayan po natin ang pera ng taong bayan. Sana panood niyo ang video, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahiyang magbigay ng inyong saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang ang inyong mga kasama ay maging aware sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli. Oops.